Ang ganda mo bilang bride. Maganda, ay nako, huwag na umiyak, huwag. Ang iyong makyup na sisira na. Ito ang araw ng iyong kaligayahan. Tingnan, Montag. Bakit mo pinipilit ang anak mo magpakasal sa taong di niya kilala? Dahil sa edad, dapat magpakasal ang nanay. Mayaman siya. Magpasalamat ka kung gusto ka. Kung hindi mo susundin ang plano ng nanay, hindi ka mabuting. Ngunit isang beses ko pa lang siya nakilala. Wala kaming nararamdamang pag-ibig. Pinipilit mo ba ako magpakasal para ipahamak ako? Pag-ibig ay unti-unting lumago. Kung di ka magpakasal, tatalon ako mula sa itaas ng gusali. Wala nang ibang paraan para mabuhay. Alagaan ko ng mahigit 20 taon ang anak kong walang utang na loob. Tatalane kayo. Huwag mo akong pigilan. Tatalane kayo. Sich, ikakasal ako. Simula noon, bigla kong naintindihan. Mula bata pa, sinanay ng nanay ko sa pag-aral at buhay. Paglaki, sinanay ng nanay ko sa trabaho. Pati kasal ko siya ang nagtulak. Siguro ito ang aking kapalaan. Isa lang akong manika. Bilisan mo, huwag mong paabutin sa paghihintay yung groom. Si. Ang ganda talaga. Kapag nasa in-laws ka na, kailangang magpakabait ka, okay? Nakabili ng bahay sa Dragon New Yipin, nagbigay 20,000 na dowry. Ibig sabihin nun, talagang sincere sila. Huwag kang walang utang na loob. Narinig ka o Pugui. Bagong asawa mo, maganda rin pala. Tama na. Bakit ka tulala? Ang ganda na. Hindi pa ako nakakita ng kagandang babae. Ipakilala mo sa amin balang araw para makapagtuos kami at makita rin namin. Walang problema. Ang nanay ko nagbigay ng 200,000 dote. Basta sumunod siya. Magandang balita. Ayos na ayos. Anong oras na? Oy, hindi ka pa magdadala ng bride. Sandali lamang, Fugi. Pag nandiyan ka, konti lang ang sasabihin mo, mag-isip ka. Sinong nagsabi ipasok pantalon sa medyas? Hindi pa ako nagsusuot ng suit. B-boy, kabia. Sino nagsabi ilagay ang sando sa loob ng pajama? Hindi ko alam. Ikinamamatay mo na ako. Bilisan, Montag na. Senyorito, alam ko, 1,100 hindi mo gusto, pero isipin mo na lang ang negosyo ni Sir. Sa kanyang plano, nag-aral ako at nag-abroad. Trabaho. Ngayon kasal ay kailangang i-arrange. Inisip ko, si Lindsay Chuan, hindi talo sa iba. Bakit hindi ko mapili ang sariling kasal at ikakasal sa babaeng makailang ulit ko lang nakita? May sipon lang ako, huwag mo sanang alalahanin, wapo. At wala pa siyang asal. Senyorito, huwag mong galitin si Ama. Bilisan magdala ng nobya. Bumalik sa bagong bahay, Long Yuyipin, 2 oras. Kailangan ba sa buong buhay ko makisama sa ganitong babae? Dragon Lake Residences. Kailangan mo pakasalan ang anak ng Jiang family. Nabili ko ang bahay sa Dragon Lake Residences. Mas Hindi mo ba kailanman inisip ang nararamdaman ko? AKO. pinalaki kitang ganito kalaki para ba suwayin mo ako? No, napakabait mo. Pero ngayong malaki ka na, hindi mo na ako pinapakinggan, di ba? At nangahas ka pang manago. Sige. Umapayag akong magpakasal. Baka. Mula nang ipanganak ako, arang nakatadhana na ang kapalaran. Hindi ko matatakasan ang mga tanikala nito buong buhay ko. Tingnan mo, ang ganda tingnan. Rolls Royce yan. Ang gwapo rin ng groom. Mas gwapo siya sa akin.
Bro, kasal ka rin na yan. Ew. Ano PA ang hinihintay Montag? Sunduin mo ang bride, sige, lakad na lakad na. Kabilin-bilinan mo, lagi na lang kabilin. Ako ang senyorita ng pamilyang Zhang, mas mababa ang estado ko. Ang matandang iyon sa Lin, napakakuripot. Parehong damit. Sakto naman. Kailangan takpanbelo ang mukha ng senyorit. Hindi kayo na makahinga kalkohin. Bahagi ito ng tradisyon. Ang ganda ng araw na ito, ang dami nag-asawa. Ikakasal, huwag kalimutan ang pulang belo, tiisin mo na lang. HM. Yummy po. Ang galing naman. Miss, Nakakainis, gaano katagal? Bakit hindi siya dumarating? ibaba ang paa mo, makinig, ibaba yan, takpan ang ulo mo. Takip, takip, takip. Ikakasal, maghintay dito. Pupunta ako sa banyo, babalik agad. Miss, sandali lang, babalik ako agad. Oy, Ako ba ang kausap mo? anong level MOBA? Paano mo nakuha ang suot kong style? Ano ka magsalita ng ganyan? Anong problema sa paraan ko magsalita? Ikakasal ka sa parehong araw ko, tapos parehas tayo ng dami. Ano ka? Bagay ba sa'yo ang parehong suot? AKO SI Jiang Shi. Kung natatakot ka sa parehong suot, para sa akin normal lang yan. Pinakainis ko ang makakita ng parehong suot. Naalala mo sa akin ang isang kasabihan. Hindi nakakatapot ang parehong damit. Ang pangit ang magkakahiya. Wala kang takot na sabihin pangit ako. Hala, lakas ng loob mong sagin ako. Hindi kayo kaya. Mas madali pang yanigin ang bang... Lakas ng loob mong sabihin, Ikaw ang nagsabi niyan. Pasensya na, pasensya na. Bilis, andyan na ang groom. Tandaan mo, hindi na pwedeng tanggalin ang pulang belo. sige, Medyo magaspang ang boses ni GNG. Jiang, ano nga ba ang nangyari? Siguro kakayak lang. Ay, dito. Okay. Yan ba ang asawa ng kapatid niya? Pag-upo lang, damang-dama ang kaniyang charisma. Mahal kita, pakasalan mo ako, mamahalin kita magpakailanman. noong huli magkita, hindi pumapansin si Lindsay Fuan. Bakit ang saya niyang gayon? Oy, mahal. Mula nung unang kita ko sa'yo, akala ko sobrang ganda mo. Pakikasalan MOBA kayo? Oo. Tara. Pasensya na, nadelay ng kaunti. Walang problem. Dumating na ang groom. Wow, ange guwapo. Naiinggit ako sa'yo. Guapo. Ha? Yumyupo.
Kung ang bagay na yan ay matatawag na gwapo. Siguro nga may problema sa panyasa ko. Tara na. Mula ngayon, apakasalan ko ang babaeng di ko gusto. Wala na ang saya. Huwag kang magmadali. Malapit na tayo sa bahay. Ang Long Yuipin ang pinakamagandang subdivision sa Jiangcheng. Nanay ko bumili ng bahay doon bilang bahay kasal. Ito ang susi. Ingitin mo, ha? Ano bang ipagyayabang tungkol sa lumang subdivision na iyan? Mayroon bang kamangha-mangha doon? Bakit ang laki ng galit mo, Jiang Shui? Hindi ka rin masaya, DBA? Hindi naman. Huwag kang magkunwari. Utusan lang ng magulang at matchmaker, yan lang naman. Nagkita lang ng 1 o 2 beses, tapos biglang nagpakasal. Una. Mga 1 o 2 beses lang. Alam kong senyorita ka. Ang bagong bahay ay nasa Long Yuipin, nahirapan ka. Pero ayaw ko gumastos ng pera ng pamilya. Sana maintindihan mo. Kung gusto mo mas maayos na kondisyon sa hinaharap, pwede nating pagsikapan. Pinakamagandang barangay sa Jiangcheng yan. Paano nga pala napigilan ni senyorita ang kanyang ugali? Hindi ganito ang unang pagkikita natin. Kung ikukumpara ang pamilya Lee sa pamilya Zhang, mas mataas ang estado nila. Huwag magpakita ng hindi nasisiyahan na mukha. May kaya. Pagkatapos ng kasal, ikaw ang bahala sa mga gawaing bahay, hindi ako mag-anak. Huwag pakialaman ang pribado kong buhay at kung ano ang sasabihin ko, susundin mo. Narinig mo ba? Kinakausap kita, narinig mo ba? Sa araw ng kasal, magpakamaamong bata ka. Tugdijin AKO. Mula ngayon, biyenan na tayo. Dapat mas madalas na magbisita ang dalawang pamilya natin sa isa't isa sa hinaharap. Mukhang tapat at maasahan ang Wang Fugi mo. Napakaswerte ng ating Shui kung mapapangasawa niya ito. Shui, ang babaeng ito. Maganda at marangal, parang ginang mula kagalang-galang na pamilya. Ito ay tunay na isang match na ginawa sa langit. Binabati kita. Binabati kita, binabati kita. Kaibigan, ito ang bagong bahay ng mga bata. Dapat madalas kayong pumasyal dito. Siempre. Ito. Oh, katabi lang ng bagong kasal, O, sabi nagdiwang. sabay nagdiwang. Sabay nagdiwang. Magandang bagay, itong Long Yuipin talaga ay maswerte. Wow. Mukhang hindi mataba itong si Jiang Shui. Bake it ang bigot naman. Ikaf na groom, hindi ka ba kumain? Ingnan mo, hindi mo kayang buhatin. Kaya KO, kaya KO. Bagong kasal na yan sina Wang Fugue at Jiang Shui. Binabati kita, binabati kita. Parehong masaya, parehong Lin Zixuan at Jiang Meimei, bagong kasal. Pagkatapos nito, kayong dalawang mag-asa maglakad-lak. Siempre naman. Anak et manugang ko'y nandito. Grabe, ang dami pang tao. Tingnan mo naman itong kahinaan mo. Hindi, ma. Dalhin ang bagong kasal paapaw sa apoy. Tara, tara. Tingnan mo ang hita niya, ang taba, ang takong niya naputol na. Kumusta kayo? Anong tinitignan mo? Wala. Si Zixuan at Meimei ay malapit na. Maghanda na tayo ng apoy. Simula ngayon tayo'y isang pamilya. ONG.
Yung nunal sa kanang binti, pati paglakat. Yung katawan. Parang kamukha ng anak kong babae. Hindi maaring ganoon. Anong klaseng pagkakataon ito? Baba na tayo ng Ang bride ngayon ay hindi pwedeng ibaba ang mga paa, hindi pwedeng tanggalin ang belo bago maggabi. Nakita ko si Zhang Mimi. Hindi ba medyo chubby siya? Bakit parang magaan siya? Kung pagod ka na, pwede mo na akong ibaba. Miss Uwa Kenjia, Dipudeng Bumaba. Arang naging mas banayad siya. Hindi kaya. Mali ang napakasalan ko. Kasama niya ang makeup artist. Hindi siya gagawa ng ganon katangang pagkakamali. Naayos na ang kalat, pero wala pa siya. Huwag magmadali, andyan na siya. Papa, Zhang Tito. Sa ganitong oras pa rin, Tito. Sabihan mo, Papa. Papa, Ay, mabuting manugang. Tumalon ang bagong kasal sa ibabaw ng apoy na palanggana. Ang kinis ng legs niya ngayon. Oh, Ange Ganda NGA. bakit biglang ang payat ni Zhang Mimi? Ang ganda ng likod niya, paang di ko anak. Chong, pasok ka na. Huwag kang tumayo lang diyan. Parents may kakaibay. Ano sinasabi mo? Wala, baka nag-iisip lang ako. Imposibleng magkamali ng mapapangasawa. Maliban na lang kung lahat ng tao dito bulag. Gray Bonginit. Bakit ang init magpakasal? Hola, inom tayo. Ngayong masaya na kailangan mong uminom. Di ko na kaya, hindi ko na kayang uminom. Hey, Zong. Pwede namang di ka uminom. Mabait ka talaga sa akin. Pero yang maganda mong bride. Pasok tayo at kulit-kulitin sa honeymoon. Oo nga. Paano ba ito makulit? Tingnan Montag, kasal Montag ngayon. Pabayaan mong hawakan ng mga kaibigan mo ang maganda mong nobya. Pa makakuha ng swerte. Dibya? Oo nga. Hindi pwede yan. Naku, napakaseryoso mo. Aw ng kasal mo, nagbibiro lang kami. Huwag ka namang magalit. Tora, inom tayo. Inom. Puno ang baso, puno. Hindi ko na kaya pang uminom. Masama na pakiramdam ko. Sa kasal naman, hindi naman ako ang makukulit. Basta hindi ako ang mahirapan, okay lang. Sige, magpakasaya, pero huwag masyadong sobra. Walang problema. MGA Kibigon. Kasal party na. Oh. Naku naman. Hayaan mo na, mga kabataan, magpakasaya sila. Kasal party na. Ang ganda ng bagong kasal. Ay naku, napakaswerte ni Wang Fugi. Aba, Mrs., gusto nila magkulitan sa kwarto natin. Masaya, magkulitan sa kwarto. Anong ibig sabihin? aba. Maglaro na lang tayo. Ang laro ay pakainin ang bride ng saging. Ang ganda nito, ang ganda. Hindi pwede, masyadong bastos yan. Tumabi ka. Lahat naman tayo makakapat. Nagpakasal ka sa napakagandang asawa.
Hayaan mong mag-enjoy ng konti ang mga kaibigan mo. Kung hindi mo gusto, uminom na lang ng alak. Hindi, ayoko nang uminom. Huvak na. Sige, magingat lang kayo ha. Huwag kang mag-alala, kaibigan. Siguradong mag-ingat kami. Nasaktan na. Sinubukan niyo akong guluhin, puputulin ko kayo. Lumaking ganito, wala akong natanggap na ganitong pambabastos. Sasabihin ko sa tatay ko. Ito pa ba ang anak kong babae? Bakit parang hindi totoo? Ang galing makunwari ni Jiangshu. Unang kita ay mukhang sobrang bait. Bakit ng gabi Asia? Bakit kailangan pang manakit? MGA Nalaman. Mama's Boy Pala, SI Wang Fugo. Madaling madala. Di kayo malaman. Paano ko pa kaya itutuloy ang buhay ko? Kailan pwedeng magbiro sa kwarto? Gusto mo bang mamatay? Bakit? Kasal siya sa prinsesa ng pamilya Lin, sikat na prinsesa sa Jiangcheng, matapang na babae. Kung magbiro ka sa kwarto niya, baka maglabas siya ng kusilyo kahit saan. Baka mapahamak ka pa. Ganon ba katakatakit? Oo, tama na, oras na para umalis tayo. Mamaya kailangan pa nilang maghanda ng tsa. Ayaw ko makaharap yang prinsesa. Sapat na ito, kasal ngayon, kaya't hindi na ako ainom. Els Zishuan, congratulations. Yuna na kami. Palam, uncle. Et Sige, daon lang. Palam, uncle. Et Sige. Manugang, oras na pa pumasok sa silid. Alisin na ang veil ni bride. May 10 minuto ka pagkatapos ng 10 minuto. Lalabas pa sa tea ceremony pagkatapos wala na kami. Nandito siya. Ano ang dapat kong gawin? Gusto man natin o hindi. Kasal na sila ngayon. Magiging maayos ang pakikitungo ko sa iyo simulang tungkol naman sa mga kondisyong nabanggit mo. Tinatanggap ko. Anong mga kondisyon? May nasabi ba ako? Sa 8 buhay ko, ito na ang pinakamalas na mapangasawa kita. Kaya, may nanliligalig sa asawa mo na katayo ka lang diyan at nanonood. Keo. Gusto nila akong uminom, pero ayaw ko. Ayaw mong uminom, kaya mo ako pinapainom, ha? Saktan ka. Sino ka? Huwag sumigaw. Tinatanong kita, sino ka? Magsaod. Ang pangalan ko ay Wang Fugi. Ikikazel AKO Nayon. Ang pangalan ng aking nobya ay Jiang Shui. Sino ka? Hindi pwede. Sino ka ba? Sino ka ba? Anong nangyari kay Zixuan? Wala naman. Palit ka ng damit sa tsa. Sige.
Sino ka ba talaga? Hano kayo? Nagamali. Anong nakamali? Pagpapakasal sa maling nobya. Maling sasakyan sa kasal. Mailing kwarto. Nakakapangilabot yan. Ano ang dapat kong gawin? Ano ang dapat kong gawin? Perhen parene kayo. Dapat sana ay ikakasal ako kay Lindsay Fuan. Paano ako napunta sa silid ng kasal kasama ka? Tapos na ba kayo? Pagkatapos magpalit, lumabas. Aayan. Anong problema? Para sabihin ko sa'yo, kapag naglakas loob kang sirain ang reputasyon ko, sisirain kita. Magante Teo Sandali. Sinasabi ko sa'yo walang dapat sabihin kahit sino tungkol dito, hindi dapat malaman ng iba. Kung hindi, paano ko haharapin ang tatay ko at pamilya ni Lynn? Si. Kapag nalaman ng pamilya ni Lynn na nag-honeymoon ako kasama ang iba, ang hirap ipaliwanag. Sabihin ko na lang na walang nangyari. Maniniwala ba sila? Ang reputasyon ko, naku. Ikaw ay walang kwenta, mali pa ang napangasawa mo, wala ka talagang silbi. Sasapikin kita. Sinira mo ang reputasyon ko, wala kang kwenta. Pasensya na. May silbi ba ang presensya? Sasabihin ko sa'yo, isip ng paraan para makaalis ako. Pag di mo naisip ng paraan, gagawin ko. Pausikin kita. Inaisip kayo. Lumpuhin kita. Sa tingin ko gusto kong mag-isip. Mahal kong anak, ayos ka lang ba? Narinig kitang tinatawag ka mula sa loob. Eos lang kayo, ne. Buksan mo ang pinto at hayaan mong makita ni nanay kung ano ang nangyayari. Kayo. Sabihin mo sa nanay mong gayon din. Sa nanay mo na umalis ka na rito. Nene kayo yan. Hindi ka naman nakikinig sa akin, di ba? Hindi kayo. Ang laki na ng pagkatao niya, pero sa totoo lang, parang mama's boy na siya. Hindi kayo. Diyos ko. Sinasabi ko, ito na ang huling beses. Paalisin mo ang nanay mo rito ngayon din. Sabihin mo lang, malapit na naming tapusin ang kasal, pero ayaw ng mga matatanda marinig. Pag-isipan natin yan bukas. Bill is an emo. Malapit na tapusin ang kasal, pero ayokong marinig mo. Umalis na kayo. Ono sinasabi mo? Bilisan, buksan ang pinto. Narinig mo ta. Ako'y 32 taong gulang na lalaki, hindi bata. Nakakainis ka na. Pwede huwag akong pakialaman. Lumampas ka na, buksan mo ang pinto. Kuya Fugui dahan-dahan lang. AKY Bagwan. Kuya Fugi, ikaw ay masyadong magaspang. Baguhan ako, dahan-dahan ling. Hey, tama na. Anak niyo. Bakit ganyan siya? Uy, huwag kayong umalis. Ang kasal ay seremonya lang. Ang anak mo seryoso nga ba? Ikaw naman grape ka. Hindi pa nakakita ng babae anak mo? Say, ikaw rin wala kang haya. Huwag kang magmadali. Dahan-dahan, sigaw ka na. Sa labas nandyan si mama, lolo, lola at si Bienan. Paano pa ako haharap sa kanila? Wala akong pakialam sa reputasyon mo. Ang mahalaga ngayon, paalisin mo sila agad. Gusto kong makatakas. Tungkol sa'yo, pag alis ko, maghanap ka ng lugar para tumalon.
Hindi ka naman mababalian kahit sa unang palapag. Dolly, sigo ka na. Ah. Ay kayak. Bill is an emo. Tuloy. Powboy. Hindi kaya nakikinig ang mama mo sa labas sa tunog natin sa kwarto. Ay hindi naman siguro. Sa araw ng kasal. Naku, nakakahiya ka talaga. Anak na tanga, paano ka nagkuwarto sa harap ng lahat? Wala na tayong mukha. Kasalanan ko dahil hindi ko siya tinuruan. Hindi ko siya binigyan ng tamang paalala. Anong gagawin ko? Unang araw pa lang nakasal, kasama ko na ang di ko kilalang lalaki sa kwarto. Ayon sa sinabi mo kanina, mukhang mali ang asawa mo sa pagkuha ng tao. Pagdating ko, ikaw lang ang nandoon, akala ko ikaw na. Nagalangin pa, AKO nuon. Pero inisip ko, hindi magkakaroon ng ganitong simpleng pagkakamali. Nasaan si Zixuan? Ba't hindi pa lumalabas? Malapit na. Basta, kailangan kitang ilabas ngayon. Unang araw ng kasal mo. Hindi ko pwedeng sirain ang dangal mo. Nayan, Teo. Hindi pwedeng basta-basta lumabas. Hindi rin pwede magbigay pugay. Ang tanging paraan ay kailangan ang mga nakatatanda sa labas ay umalis. Bakit mo ako tinitingnan? May naisip akong paraan. Ngunit baka medyo maabala si Miss Jaya. Anoing plano mo? Ang ganda mo naman. Sa ganyang katawan paano hindi magwala ang tao? Wag mong gawin yan. May tao sa labas. Huwag kang mahiya, hindi nila maririnig. Pupunta lang ako ng banyo. Sasamahan kita. Dahan-dahan ling, Ang ganda ng katawan mo. Paano ko yan mapipigilan? Ang abs mo, kuya, nakakaadik. Baby, hinaan mo boses mo para di marinig. Naalala kong may kailangan akong gawin sa bahay. Yun na AKO. Ako na maghahatid sa iyo. Sumakay sa kots ko. Sa. Huwag kang umalis, naku naman. Dahan-dahan ling. Ay! Grave, nakakahiya naman too. Bakit hindi siya ang tunay kong asawa? Kuya Lin, may itatanong ako sa iyo. Magsabi ka ng totoo ha. Virgin PA ba yung manugang natin? Hindi ko rin alam eh. Grabe ka naman masyadong nagmamadali. Tingnan mo ito. Zixuana. Ano ba taray? Wala naman. Bilisan nyo na. Ako at ang piyanan mo lalabas. Tara, labas tayo para magpalamig. Lalabas para magyosi, anong ibig sabihin? Babalik pa ba siya mamaya? Anong gagawin ko naman? Mukhang hindi pa sila umalis, nasa labas lang sila naghihintay. Kailangan ba talagang igalang ang serbisyong sa... Bilang lalaki, walang problema. Pero kung maapektuhan ang dangal ni Miss Jaya, magiging kahiya-hiya ako habang buhay.
Huwag kang mag-alala. Isipin ko ng paraan para sa'yo. Uy, umalis na, umalis na. Lahat sila umalis na. Ang bahay mo ay nasa tabi lang. Tapat ba kitang pakasalan? Yung asawa mo sigurado kinuha pati ang misis ko. Huwag mong ipagsabi ang sikretong ito, narinig mo ba? Kapag kumalat to, sasaktan kita. Yun kayo kang bakit. Pinapabilis niya ang tibok ng puso ko. Sana siya talaga ang bride ko. Ano bang tinitingnan mo, sasaktan kita? Sinasabi ko sa'yo huwag kang mag-isip ng kalokohan, baka masira kita. Pinakainis ako sa mama's boy. Oo naman. Lalabas na ang bagong nakatayo tayo dito. Baka natakot siya. Oh. Ange Tatekao. Ang tatay ko at bayenan, nag-usap sa may pintuan namin. Hindi siguro sila nakita. Buti na lang di ka lumabas. Kasalanan mo yan, binili mo tapat ng bahay, nakatira sa tapat ko. Di ko kasalanan, nanay ko ang gusto dun bumili. Huwag nang Maraming tao na. Tungkol sa nanay mo. huwag nang mag-away. Mama's boy. Hindi ito kasalanan ko. Hindi mo kasalanan na sumali sa akin sa pagbili sa tapat. Huwag nang humabol, hindi na talaga kaya. Pinilit ka rin pala. Ew. Pareho tayong nawalan sa buhay. Pero ikaw ay lalaki, hindi mo ba kayang maghimagsik? May sakit sa puso ang tatay ko. Hindi ko siya kayang galitin. Ganon din kayo. Tingnan mo, nasa 30 na mahigit ka, dapat may sariling opinyon ka na. Gusto kayo rin naman. Kaso matagal na rin. Nakasanayan na. Simulang ngayon, huwag na sanayin. Kung utusan ka ulit ng nanay mo, kailangan mong lumaban. Hindi kayo kaya. Walang hindi kaya. Magingat ka at tatalupin kita. Nakakahiya naman talaga. Ang tagal naman yan. Pasok na tayo. Bilisan mo Lakad na tayo. bigay ng tsa. Zishuan, bakit hindi ka pa lumabas? Bilis ng sa. Pagkatapos ng sa, marami pang gagawin. Opo, tari sinalile. Dahan-dahan ling. 3 oras na. Nako, masama na anak ito. Sa kasal, sino ang nag-iisang gabi ng kasal? Nawala ang lahat ng reputasyon ko. Kaibigan Lin, pagbalik mo, dapat mo talagang paalalahanan si Zitsuan. Ang bata pa niya, tapos basta-basta nagpipils. 3 oras na ito, kahit kabayo hindi kakayanin. Ako? Babalik ako at sasabihin, Hayaang mangyari na lang. Sa tingin ko, hindi na natin may inom ang sa ngayong araw. Subukan na lang buka, taka. Mukhang umalis na talaga sila. Magintay muna, bakin nasa labas pa sila. Sinabi mo gusto mong pag-aralan ang pandigdigang ekonomiya. Ito talaga ang pinag-aralan ko. Arehas din akong nag-aral nito. Kung magnegosyo tayo, balang araw.
Di ba't ang galing ng kombinasyon natin? Oh, hindi. Dapat ay pagdomina sa negosyo. Perpektong tambalan. Parang hindi rin tama ang salitang yan. Ha? Sinasabi mo ba na dahil bata ka pa, hindi ka na pinansin ng ama mo kaya masungit ka? Basi ang tatay ko. Keo naman. Bata pa lang ako, palaging may control si nanay ko, lahat kinokontrol. Sanay na ako sa ganito lahat ng taon. Dapat meron ka ng sariling desisyon kasi malaki ka na. Hindi pwedeng lagi na lang nakikinig sa magulang. At saka, yung mga kapatid mo, hindi sila mabuting mga tao, kailangan mong lumayo. Gusto Keo rin pero. Pero. Kailangan lumayo. Sige, hindi na ako makikipag-ugnayan sa kanila. Gabby na. Dapat umalis na sila. Siguro nga. Kailangan ko nang umalis. Ako ba? Titingnan ko muna ang paligid para sa'yo. Wala ng tao, wala ng tao. Ikaw muna lumabas, tingnan mo ang paligid para sa akin. Wala ng tao, sandali lang. Per Nikita nakita kananang umaga, ha? Aganan BA? Ikaw na ang magsabi. Nasa bahay ko ang asawa mo. Nasa bahay ko ang asawa mo. Grave naman ang gulo nito. Siguro may kapalaran din dito. Madalas na tayong Sige. Kasal na ako sa'yo. May mga bagay na dapat kong sabihin ng maaga. Kailangan ko munang mag-adjust. Unahin natin ang pagmamahalan.
Baguhin natin ang paksa. Gusto ko rin sabihin. 2 beses pa lang tayong nakita. At mali pa ang napakasalan ko ngayon. Marami akong naiisip. Anong ibig mong sabihin? Alam ko, pinilit ka lang sa pagkikita. Wala namang tayong damdamin para sa isa't isa. Para sa respeto, maghiwalay muna tayo ng kwarto bukas. Magpundar muna tayo ng damdamin sa loob ng ilang taon. Kung pilitin ka ng nanay mo mag-anak? Kang. Mabilisan ka ng nanay mo mag-anak? Sinabi sa akin ni MS Zhang ngayon. Sabi niya, dapat may sarili akong desisyon. Hindi maganda yan. Inaisip kayo. Sa hinaharap, hindi ko nasusundin ang sinabi ng nanay ko. Si Ms. Zhang. Ay asawa ni Kuya Lin. Kayo inag-honeymoon buong araw. Walang ginawa. Hoy, balong kang anuano ha. Malinis kami, hindi ko gagawin. Matchalog na. Ikaw si Kuya Lin nasa honeymoon. Wala kayong. Wala. Kahit magkapitbahay sila, pero magkikita pa kaya tayo ulit. Kapag nagkita tayong muli, paano natin dapat harapin ang relasyong ito? Ang ibig sabihin nito ay mag-hello. Nagkita kaming muli. Parang panaginip ang araw na iyon. Naranasan ko ang pinaka-nakakagulat na bagay. Pagkatapos lahat. Parang bumalik na lang sa normal na parang walang nangyari. Noong una, katulad ako ng lahat ng mga babae. Nagfantasi ako na magiging kapareha ko. Nag-imagine. Ang bagong pamilyang bubuin namin. Magiging pamilya namin. Ang ganda ng asawa mo. Dapat maingat ka alam mo ba? Anaku. Magkakapamilya naman tayo. Anong magkakapamilya? Tandaan mo, si mama lang ang pamilya mo. Yung asawa ay tagalabas, gets mo ba? Ma. Nakalimutan ang ina pag nag-asawa. Sa hinaharap, wala nang bisa ang salita ni mama. Ang babae mo na lang ang may bisa. Hindi ma, ikaw. Pero sa totoo lang, matagal ko nang alam sa puso ko. Itong kasal ay parang bagong kulungan. Oh anak, ano ang nangyari? Nanay, gusto kong mag-divorce. Ayaw ko nang manatili dito. Grabe, hirap lang nagrereklamo na. Mahalaga talaga ang sakripisyo ng babae. Sa kahit anong sitwasyon, huwag mong siraan ang asawa mo. Nanay, gusto kong mag-divorce. Divorcio? Hindi pa ako sapat na napahiya sa'yo? Kapag umaalis ang babae ng diborsyo, maraming sismis. Napakawalang hiya mong hayop ka. Sa unang gabi pa lang ay pinahiya mo na ako, ngayon gusto mo pang magdiborsyo. Alis na lang kayo. Asawa ka ng manok, manok ka na, asawa ka ng aso. Sa buhay na ito, wala namang perfect na buhay. Alam mo ba na ang pamilya ng mga wang ay napakalakas? Kapag pumunta ang nanay sa mahjong, pinupuri nila ang anak ko. Nag-asawa ka ng may stable na trabaho at mayamang pamilya. Ang reputasyon ni nanay ay nagniningning. Tapos na. Oh. Mughang masyado kitang pinasarap sa pamumuhay sa pamilya Wang. May oras kayo maglakad-lakad Ma, ngayon ang araw ng mga puso. Simula nang mapangasawa ni Shui, wala siyang pahinga. Gusto ko sanang ilabas siya para kumain. Paano? Sinasabi mong masama pakikitungo ko sa asawa mo? Wang Fugi, natuto ka na ha.
Ma, kung ayaw mo, hindi kami lalabas. Huwag naman. Baka kumalat ang balita na hindi namin pinapakitunguhan ng maayos. Mag, isip ka naman. Huwag kang basta iwala ang tiwala sa sinasabi ng iba. Maghanap lang tayo ng maliit na kainan. Huwag mo nang gastusin pa. Tara na. Ang tagal na nating hindi nagkita. Lalabas din kayo? Matagal na rin kitang hindi nakita, kaibigang Wong. Uy, ang sakto naman, kaibigang Lin. Lalabas din kayo para magdiwang? Inutusan na nakatatanda na lumabas. Mga nakakatanda sa bahay. Sama-samang na lang tayo. Tama na ang sat-sat Tara. Pipinta ako sa banyo. Pupunta rin ako sa banyo. Matapos magpakasal. Kamusta ka naman? Ano sa tingin mo? Sanay na rin naman kayo. Sa buhay na ito, malamang na maging manika sa kamay ng iba. Dapat nasa sarili nating mga kamay ang kapalaran natin. Alam mo ang nakaraan ko. Ginagawa ko ang lahat ng sinasabi ng tatay ko, ang maayos. Pero hindi ito ang gusto ko. Gusto ko ng sarili kong buhay. Kaya nagdesisyon akong hindi maging ganoon. Pero ang tatay mo, may sakit sa puso, di ba? Hindi ka ba natatakot? May gusto akong buhay. May taong gusto ako. Kung sa tingin ni tatay na ang pagtugis sa nais ko ay hindi na paggalang sa kanya, idi sa susunod na buhay na lang. O siya masusuklian sa pagpapalaki niya sa akin. Jiang Shui. Hindi lang tayo extension ng iba. Una sa lahat, tayo mismo ay tayo. Ano ang ginagawa mo rito? Miss Zhang, ako. Keo. Ikaw naman paring Bobby. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Feeling Keo nagamali Keo. Ano? Sabi ko nagkamali ako. Nung pinilit ako ng nanay ko na pakasalan si Shui, akala ko lang maganda siya, nakakabilib, pero hindi kami bagay. Kaya, inaisip Keo. Ano inaisip mo? Sa Tinjin Keo. Ano bang gustong sabihin ng tama na to? Gusto ng tatay ko magpakasal ako kay Lindsay Fuan. Dahil magaling siya at may disiplina. May pera na. Pero gusto ko ba talaga? Ang ganitong klaseng lalaki. Daiti, nasa ilalim ako ng proteksyon ng magulang ko. Pagkatapos ng kasal, nagbabayad ako ng halaga. Gusto kong makatakas sa kulungang ito. Simulang ngayon, mag-aaral ako ng higit pang kaalaman. Balang araw, aalis ako sa bahay na ito, lilipad ng malayo. Magpapatakbo ako ng sariling negosyo. Di na makakapagsalita ang tatay ko na wala ako, wala kang silbi. Pag may sarili akong negosyo, marahil makakakuha ako ng tunay na lakas ng loob. Hindi. Halika na, bilis. Walang uwi hanggat hindi lasing. Ay naku, nakahiga na ako. Ayaw ko nang uminom ngayon. Ang daming gwapong gayon. Todo BA? Labas muna kayo.
Fake it? Di ba dati mali ang napakasalan? Tapos yung kaibigan kong si Zhang kang gusto magloko lang sa kasal. Parang biro-biro lang. Pero si Miss Zhang pala hindi marunong magbiro, hinampas siya ng kutsilyo. Grave. Nalala kayo to, DBA? Tapos? Ang mga magulang niya ay boss ng nanay ko. Di ko akalain na matatandaan pa niya ito. Kailangan ng tulong ng nanay ko sa trabaho ngayon. Sinabi ni Zhang Kang na ikaw ang humingi ng tawad sa kanya at uminom ng 3 baso ng alak. Impossible yan. Pumunta ka para sa kanya minsan, salamat. Hindi ko kayang humingi ng tawad para sa iba. Hindi ako sasama sa mga kaibigan mo para uminom. Kailangan mo pumunta ngayong hapon. Sabi ng nanay ko, kailangan mo pumunta. Lahat ng sinasabi mo ay mula sa nanay mo. Sawa na ako niyan. Ikaw. Paano mo nagawa sabihin? Nanay ko siya ang nagpalaki sa akin. Nanay mo siya, hindi ko siya nanay, ikaw lang ang anak niya. Hindi niya ako anak. Ma, Valanggia ka, tumahimik ka. Hindi mo nga kayang hawakan ang sarili mong asawa. Ito ay may kinalaman sa aking mga prospects sa karera. Kailangan mong umalis, gustuhin mo man o hindi. Ikaw ay isang babaeng nagpakasal sa pamilya Wang. Dapat mong sundin ang mga kaayusan ng iyong mga nakatatanda. Nakatatanda. Gusto lang ng mga nakatatanda sa akin na humingi ako ng tawad sa mga kahina-hinalang taong iyon. Kung hindi kita sasampalin, hindi mo ba maintindihan kung sino ang namamahala sa pamilyang ito? Nagpakasal ako sa pamilya mo bilang manugang mo. Hindi ako magiging alipin mo. Ikaw ang asawa ng anak ko. Siya ay kalahating anak na babae ng pamilyang Wang. Kailangan mong makinig sa akin. Paano kung hindi ako makinig? Kung maglalakas loob kang sumuway, isa kang taksil na anak. Walang anak na katulad mo ang pamilya Wang ko. Pipilitin kong hiwalayan ka ni Fugi. nanay. Mabuti. Naglakas loob ka bang makipaghiwalay? Ano ba ang dapat kong ikatakot? Kung mag-divorce ka, ikalava muntag na. Hindi papayag ang nanay mo, hindi ka marunong sa kanya. Magagalit ang nanay mo. Hayaan mo siya magalit. Shui huwag ka padalos dalos. Pag umalis ka, sino pa ang tatanggap sa'yo? Umalis ka. Kontra talaga sa lahat ng bagay. Kontra sa lahat ng bagay. Mula pagkabata, ako'y tingin na iba na mabait na babae ko. Nakikita ako na iba bilang isang mahusay na estudyante sa pagkatao at akademya. Ako ang pinag-usapan na maraming magulang. Mabubuting anak na nakikinig sa magulang. Isa rin ako sa mga pinakamahuhusay na babae sa universidad. Sa kasal na ito na inayos ng mga magulang. Pinili ko pa ring makinig sa nanay ko. Nagpakasal ako sa pamilyang Wang. Kahit na labis niya akong tinatreto. Natupad ko pa rin ang mga tungkulin ko bilang manugang. Magpakasal sa manok, sandan ang magpakasal sa aso, sumunod sa aso. Pero ano ang nakuha ko? Walang katapusang kahihiyan ang aking natanggap. Hinamak ako ng mga bayanan ko, iniwan ako ng nanay ko. Binigyan ako ng hawla. Gayon ko rin nabiyag ang puso ng mga tao. Bilang aking bayanan. Pero may sinabi siya na nagpaluhod sa akin at nagpahingi ng tawad na parang aso. Nagdesisyon na akong makipaghiwalay. AKO. Jiang Shui. Hindi nahihiya sa tao. Palisin mo siya, sino ang kukuha ng babaeng nag-asawa ng 2 bises? Nanay. Napakagandang lalaki mo naman, tiyak makakahanap ka ng magaling na asawa. Nanay, pakiusap, huwag mong hayaang mag-divorce si Shui sa akin. Hello. Ako ito, boss. Huwag ganyan, Ate Jiang. Nasa bahay pa ang asawa mo. Kahit anong gawin niya. Ayoko. Di ko alam kung bakit. Wala akong nararamdamang galit at inis.
Parang simula ng kineso. Wala na akong nararamdaman para sa kanya. Hindi ito ang buhay na gusto ko. Panahon na para magpaalam sa pamilyang ito. Lumaki ako sa ilalim ng inyong plano, pero habang tumatanda, naiinis. Hindi ito ang buhay na gusto ko. Magiging pasaway na anak ako. Tatapangin ko ang loob ko na habulin ang sarili kong tadhana at kalayaan. Nagdesisyon na akong makipagdiborsyo. Desidido na rin akong lisanin ang syudad na ito. Pasaway, pasaway. Puntahan mo ang Dragon Bliss, bilisan mo. Kuya Lin, magdiborsyo na tayo. Alam kong hindi ka rin maligaya at malaya kasama ako. Ganun din ay kayo. Ang kasal natin walang kahulugan. Sinubukan ko pang kumbinsihin ang sarili ko na kaya nating paunlarin ang pagmamahal. Pero ngayon alam ko na. Pwede ma-develop ang damdamin, pero hindi sa pagpapanggap. Hindi tayo bagay. Ang tapang mong banggitin ang diborsyo. Tandaan mo, Lin, ako ang may karapatang magmungkahin dyan. Pamilya namin tumulong ng marami sa pamilya ninyo. Nakasulat sa kontreta. Bahala ka na sa bahay, ayoko na. Alam kayo. Gusto mo lang makuha ang yaman namin kapag naghiwalay tayo. Umalis ako ng walang dala. Maglaro na matong. 3 kulang ng 1, gusto mo naman akong talunin sa pera? Kahapon, natalo ko lahat ng pamasko ng anak ko mula pagkabata hay nako. Ngayon matatalo kayo si. Hintayin mo lang, wawasakin ko kayo lahat ngayon. Sabi kayo. Nagdesisyon na ako. Ano? Handa na akong makipag-divorce. Ano? Hindi ako pumapayag. Bakit ka magdi-divorce? Pinilit kitang humanap ng ganitong magandang pamilya. Bakit ka magdi-divorce? Hindi mo ba ako naintindihan bilang ina? Hindi paghingi ng permiso, ito ay pagsasabi lang. Ano? Gusto mo bang itulak ako sa kamatayan? Kailangan mo bang makitang tumalon ako mula sa taas para maging masaya? Ay naku, sige. Maghahanap ako ng magandang lugar para sa iyo. Kung ito ang desisyon niyo bilang ina, susunod ako bilang anak. Gagawin ko ang lahat para maganda ang magiging libing mo. Ikaw na walang hiya. Nagpalaki ako ng walang hiya na anak. Gusto mo na akong mawala. Naku. Di na mabuhay. Anak na inalagaan ko ng 20 taon, walang hiya. Ay naku, tatalan kayo. Huwag mo akong pipigilan. Kung mag-divorce ka, putulin ko ang ating relasyon. Kung mag-divorce ka, pinapahiya mo ako. Puputulin ko ang relasyon. Sige. Ay ayoko. Walang hiya kang anak. Ayoko. Ayoko sa pag-divorce. Pag nag-divorce ka, magiging ikalawang asawa ka. Wala nang magigusto sa'yo. Hindi na ako ikakasal. Paano hindi mag-asawa ang babae? Hindi ka ba natatakot sa panlalay? Pamela. Sige. Sinabi ko na sa'yo kung gusto mong wakasan ang relasyon natin bilang mag-ina. Papaasikasuhin ko sa abogado ko na magkasundo tayo. Mulang gayon, alis ng Jiangcheng at hindi na babalik. At hindi na kita makikita ulit. Tumalon mula sa gusali. Iasikaso ko ang lahat para sa iyong libing bilang paggalang. Hindi ikaw. Naku, galit ka pa rin ba? Naku, kanina kasi galit ang mama. Masyadong naging mabigat ang mga salita. Huwag mo na ilagay sa puso. Ushoy. Siguradong alagaan kita ng mabuti sa hinaharap. Huwag ka nang umalis. Huwag mo siyang papayagang umalis. Noong kinasal kayo, halos 10,000 ang nagastos sa handaan. Kapag naghiwalay, kailangan hati sa bahay. Ibigay mo sa akin. Tingnan mo, ang liit ng puso mo talaga. Talagang nagalit ka nga. Oh sige. Susunod ako sa'yo.
Hindi na kami kakain doon. Ayon sa gusto mo, okay na ba yan? Itong manugang, hindi masunurin, ang nanay talaga, kailangang magparaya. Shuy, tingnan mo at tama na, ang mama ko'y nagparaya na. Ano pa ba gusto mo? Ikaw. Pati pamilya nyo. Pakiramdam kayo sukang saka. Ikaf. Aganan. Ganon pala, huwag na tayong lumabas ngayon. Tama nga pala kanina. Tinawagan ko si Zhangkang at sinabi ko, na, hindi mo na kailangang lumabas. Ngayon, magluto ka sa bahay. Mamaya darating si Zhangkang para kumain dito, sa hapagkainan. Sabihin mo sa kanya sorry, humingi ka lang ng tawad at tapos na. Ganito be apwede na? Ako pa magluluto at hihingi ng tawad. Nagpapantasya ka. Jiang Shuyi. Huwag kang bastos. Una shuy, kita emo bumigay na mama kayo, ano pa gusto emo? Boiling. Shuy, tingnan mo, dati kailangan pumunta sa bahay ni Zhangkang para mag-sorry. Ngayon, kailangan mo lang magluto ng hapunan at humingi ng tawad sa hapag. Para sa'yo, madali lang yan. Kayo sa bahay. Isang walang utak, isang mamasboy na hindi marunong mag-isip ng sarili. Ako si Jiang Shui, paano ako nagpakasal sa pamilya? Sayang talaga ako. Jiang Shuyi. Huwag kang walang galang. Ngayon, hindi basta-basta lang na gusto mong makipaghiwalay, sasabihin ko sa'yo, ang dote mo nasa akin pa. Hindi ko ibibigay kahit isang kusing. Sige, asayaw na lang. Itabi mo na panglibing. Ayoko na. Sui. Paano ka magsalita? Alis ako na walang bitbit. May kamay at paa naman ako. Hindi tulad niyo. Alis ng walang bitbit. Sui huwag magpakatanga. Alis ng walang bitbit, walang pera, pangalawang kasal ka na, walang ibang lalaki na kukuha sa'yo maliban sa'kin. Kahit mag-isa ako habang buhay, hindi ko gustong makasama ka kahit isang segundo. Okay lang mag-isa. Nasiraan ka ba ng bay? Paano makahanap ng isang babaeng hindi ikakasal habang buhay? Hindi ba ito magiging biro? Ayaw kong makipag-usap sa'yo kahit isang salita. Bukas dadalhin na abogado ang kasunduan ng diborsyo. Tumigil ka, tumigil ka. Hindi ako papayag sa diborsyo. Ikaw ay manugang ko. Kailangan mong makinig sa mga nakakatanda. Hindi pakikinig sa nakakatanda ay hindi pagiging mabuting anak. Pagkalat nito, hindi ka ba natatakot na pag-usapan ng iba? Ibigay mo ang maleta sa akin. Papatayin kita kang walang galang sa matatanda. Nagkaubusan na ng respeto, wala ka ng galang sa matatanda. Pumunta ako sa pamilya niyo nitong panahon. Madami mo na akong sinaktan. Nagtitimpi ako, ikaw ay mas nakakatanda, hindi inaaway. Pero nayon, hindi ka na. Bahala kayo. Tigil. Ang mukha mo, Miss Jiang. Tangga ka. Yang masamang asawa mo sinaktan ako, tumayo ka lang at nanood. Ma. Yang masamang asawa, ginago niya ako. Bigyan mo siya ng leksyon, Wang Fugi. Ma, huvak. Ako. Kailangan mong bagbugin ang asawa mong ito araw-araw dahil kadalasan ay napakahina mo. Kung araw-araw mo siyang binubugbog, paano siya maglalakas loob na? Nanay. Wang Fugi, habulin Montag siya at bugbugin. Bilisan mo at umalis ka na. Binibining Jiang, anong nangyari sa mukha mo? Hindi ka pwedeng umalis. Kailangan mong makinig kay mama. Paidawan. Kailangan mong makinig kay nanay sa kahit anong sabihin niya. Sinabi ko na sa'yo na bitawan mo na.
Kung maglalakas loob kang suwayin ang nanay ko, tuturuan kita ng leksyon. Kuya Lin, huwag kang makialam sa buhay ng iba. Karaniwan ang bugbog ng asawang lalaki sa asawa. Hindi dapat saktan ng mga lalaki ang mga babae. Sinabihan ako ng nanay ko na saktan ko siya, nakababata kailangang makinig sa kanya. Ilang taon ka na, ginagawa mo ang lahat ng sinasabi ng nanay. Keo. Zeno ka? Hinayaan kong bagbugin ng anak ko ang manugang ko. Ano bang problema mo? Kailangang bagbugin ang babaeng ito araw-araw. Tingnan mo ang magandang babaeng ito dahil masyadong mabuti sa kanya ang anak ko at hindi niya kayang bagbugin kaya siya naging ganito, kagandang babae ngayon. Wala kang ideya kung ano ang nangyari. Wala siyang pakialam sa kapwa niya magulang. Isa siyang masamang manugang. Sa 6 na buwan na ito, parang wala akong direksyon. Ano bang pamilya ang pinakasalan ko? Kung hindi ito nakita ngayon, wala na sana. Pero dahil nakita ko, hindi ko ito palalampasin. Anong klaseng tao ka ba? Ma! Siya ay kapitbahay sa tapat. Ah, may relasyon pala kayo. Kaya pala biglang gusto ni Jiang Shui mag-divorce ngayon dahil may relasyon ka sa mukhang pera. Huwag mong siraan ang tao. MS Jiang, mauna ka nang umalis. I cannot. Hindi ka pwedeng umalis. Balik dito, Jiang Shui. Hindi ako pumayag sa diborsyo mo. Hindi pwede. Balik ka. Balik ka dito. Walang kwentang ta. Bumalik ang manugang ko agad. Tika, Lin, tabi ka, habilan kayo asawa kayo. Narinig ko na diborsyo na kayo. Iba, mas lalo ko hindi papayagan na inaapi ng isang lalaki ang babae. Pakisuyo magsatabi ka. Walang asawa na hindi pumapalo sa misis. Sa 6 na buwan na kasal namin, hindi ko siya pinapalo. Mabait kong lalaki, saan siya makakahanap ng tulad ko? Kung hindi ka magsatabi, sasabihin ko na hatawin kita. Ikaw pogi, magsatabi ka. Pamilya to namin. Narinig mo ba ang mama ko magsalita, ha? Ikaw, paano mo nagawang saktan ang anak ko? Hindi pa tapos ito, sinasabi ko sa'yo, hindi pa tapos ito. Ewan ko wag ganito. Nang marinig ko ang balita ng diborsyo niya, parang may mahuhuli akong mahalaga. Bakit ang saya ko nang walang dahilan? Pwedeng nung 6 na buwan ang nakalipas, nang mali ang napangasawa ko, may binhi na sa puso ko. Kusang itinanim ko na. Naisin ka biye talaga? Kemi. Talaga bang aalis na tayo? Huwag kang mag-alala. Hindi kayo hihingi piso asayo. Nasa inyo na ang lahat ng dot ko. Pasensya na. Sa susunod, hindi ko na masyadong susundin ang nanay ko. Ganito ka okay na, walang kailangan baguhin. Wala kang problema, ako ang may problema. Talaga, BA? Ang mga babae, gusto nila yung pogi pero mukhang may edad na mamasboy. Hindi lang talaga gusto ko, pero marami namang mga babae ang gusto yan. Dapat lang ipagpatuloy mo ang pagiging ikaw. Huwag pahinain. Baka mas magustuhan ka pa ng mga babae. Talaga, BA? Naman, sino ba ang hindi magugustuhan ang isang mabait na anak? Ang hiwalayan ka ay kasalanan ko. Hindi ako karapat-dapat. Isa ka pa ring perpektong lalaki. Talaga, BA? Alis na.
Mukhang tama lahat ng sinabi ng nanay ko. Mukhang tama lahat ng sinabi ng nanay ko. Anak. Yung babaeng yun hindi bagay sa'yo. Wala kang problema. Bakit hindi mo sundin ang mama mo? Dapat ba hindi sundin ang mama bilang anak? Mama. Napaisip ako, malaki na ako, di dapat. Tumahimik ka. Ang babay. Dapat na sa bahay naglilinis, nagluluto, at maghintay sa kanyang asawa at mga biyenan, at mag-alaga sa pamilya ng asawa. Pero itong masamang babae. Sa tingin niya hindi siya malaya, namimili pa nga siya. Ayaw niya talagang maglingkod sa buong pamilya natin, alam mo ba? Ako ang kanyang biyenan. Dapat niya akong pakinggan. Anuman ang ipagawa ko, dapat niyang gawin. SA totoo lang. Kung sasabihin ng nakakatanda kumain siya ng dumi, dapat niyang gawin. Iyan ang tunay na pagsunod sa nakakatanda. Mama, sinasabi mo ito ay masyadong. Tandaan mo ito. Wala tayong mali, ang babae talaga ang hindi bagay sa iyo. Alarm Montag BA? Tama ang sinasabi ng mama ko. Kanina sinabi ni Jiang Shui na ako'y isang perpektong mabuting lalaki. Nang maghiwalay kami, sa kanya inamin na hindi siya bagay para sa akin. Good luck sa iyo Naninigarilyo, umiinom, nagsasalita na masama, dumudura, mahilig sa nabobs. Mabuting babae ka. Ako ang hindi bagay sa iyo. Good luck sa iyo. Good luck sa iyo. Palam. Miss Zhang, Rinaryo. ayuwi na. Very ihahatid kita. Naku, nakakahiya naman. Bilisan mo. Bakit kayo nag-divorce? Siya. Ayaw niya sa akin. Sabi niya hindi siya bagay sa akin. Kakahiwalay lang namin ni Lindsay Fuan, sabay. Ikaw rin ba nag-divorce? Anong nangyari? Bakit ang saya mo? Noong nakaraan. Di ko natapos sabihin yung gusto ko sabihin. Anong sinabi? Gusto kita. Ang tapang mo ng asar sa akin. Simula nung araw na yun. Yung araw na nagkamali ako ng pakasal. Nagustuhan na kita. Lagi niyong sinasabi ng nanay ko na tanga ako. Pero alam kayo naman talaga. Alam na alam kong gusto kita. Kung nung araw ng kasal. Ikaw ang bride. Sana ang saya. Ikinabit mo ba ang sinturon? Handa ka na biye. Anda para saan? Punta sa kwarto. Parang masyado ata tayong nagmamadali. Nagmamadali. Simula ng kasal, di pa ako nakaranas ng ganitong Ito biye. Pero. Hindi ko alam. Hindi mo alam ang honeymoon. Ano pa kaya ang kaya mong gawin? Tuturuan kita. Pagkatapos ko maging single, naramdaman ko ang kabutihan ng mundo para sa akin. Malaya na ako, parang isang ibong lumilipad. Hindi na ako kinokontrol ng nanay ko. Umalis na ako sa lungsod na iyon. Naranasan ang amoy ng kahoy sa kagubatan, at nakakaraan na sa gilid ng lawas sa Hilaga. Pumunta ako sa museo at nakikita ang libu-libong taon na mga bakas. Pinikturan ko rin ang maraming mahalagang tanawin ng bansa. Napakalit pala ng tao. Napakalaki pala ng mundo. Gamit ang kalahating taon sa paglalakbay sa buong bansa, napagtanto ko na ang dati kong mundo ay parang bilangguan. Matagal na akong nagpahinga. Panahon na para lumaban at itaguyod ang sarili kong karera sa baybayin. Dito na ako maninirahan.
Ako ang naging bituin ng universidad. Panahon na para ipakita ang aking mga midin dito. Pagkatapos kong umalis sa Jiangcheng, umunta ako sa Binhe. Para sa negosyo, matagal ko ng pinlano ito. Balak kong magtagumpay sa Binhe at magtatayo ng sarili kong negosyo. Industriya ko ay food industry. Gagawa ako ng inuming produkto at magbibenta ako. Paaralan ko ang buong industry, foundational logic at mga idea. Magkakaroon ako ng sariling factory. Sa hinaharap, ipapadala ko ang aking brand sa buong mundo. Kahit medyo mahirap, pero 200 piso lang kada buwan. Okay naman, narito ang susi para sa iyo. Salamat. Nagbebenta ng mint water, purong natural mint water, nagbebenta ng mint water. Purong natural mint water, narinig kong may lugar malapit dito na masarap ang mint water. Nakita ko sa post ng kaibigan ko. Tara, tindahan. Espesyal na pagkakataon, di ko makakalimutan. Pagkatapos umalis ng Jiangcheng, alagi kitang hinahan, maski maging karaniwang kaibigan tayo. Ngayon, ang kumpanya ko ay isa na sa bagong global unicorn. Inangalanan ko ito na Ginger Lin. Akala ko nung araw na nagpakasal ako sa maling babae. Ang bilis ng tibok ng puso ko ay pagsisisi sa maling ginawa ko. Pero ngayon, 5 taon na. Nag-isip ako ng kalmado. Yun pala, tawag ay pagkabihani. Pagabigani. Tari, 5 taon na? Saan ka nagpunta? nasa tabing dagat ako. Tabing dagat. Ang layo ng tabing ikaw. Kamusta ka? Kumain ka ba ng maayos? Ayos lang. Kamusta ang kalusugan mo? Ayos lang. Patawad. Kasalanan ni tatay noong pinilit kita na makipag-date. Pinilit kita magpakasal. Akala ko para sa ikabubuti mo. Okay lang. Lipas na ang lahat. Pasensya na. Nakalimutan ng tatay na malaki ka na. Pagkatapos mong umalis, si Jiang Mimei naka-jive na sa kapitbahay. Si Wang Fuguay, S.I. Kuya Wang. Noon, galit na galit ako. Palagi kong iniisip, matagal na silang nagkakadevelopan. Noong nakaraang buwan sila, Tay, tulong sa pag-prepare ng regalo. Batiin na lang sila. dati mo siyang asawa, di ba? Nagkaayos kayo ng kapitbahay, matagal na silang Ayos lang yan. Sa toto. Matagal gusto dating asawa niya. ha? Natatakot ako, baka may makakita. Duwag. Nay. Ito ang girlfriend ko. Bakit ka nakatingin?
Bakit mo ako tinitignan ng ganyan? Ikaw ba ay nakikipag-usap sa akin? Sino pa? Paano mo ako tinitignan ng ganyan sa unang pagkikita? Dumaan lang ako dito. Masayahin. Hindi kita papayagang pakasalan ang babaeng iyon. Mula pagkabata sinunod kita pero hindi ngayon. Gusto kong pakasalan si Maymay. Kung nandyan siya, wala ako. Wala akong pakialam, pakakasalan ko si Maymay. Siya ang aking munting prinsesa. Ikaw, ang lakas ng loob mong suwayin ako. Palagi kitang pinakinggan, pero ngayon ay hindi na. Bubugbugin kita, valanggia kang anak. Ikaw matandang walang hiya. Ang lakas ng loob mong suntukin si Wang Fugi. Hindi na siya, Han. Hoy, magandang matandang babae, titigan mo ako. Para sabihin ko sa iyo, magingat ka, ilalagay ka nila sa nursing home tapos hindi ka nila alagaan, baka iwan ka lang nila doon. Napakabait na bata ni Shui. Hindi ko alam. Nasaan siya ngayon? May chance pa ba sila ni Fogu? Zhang, ang mga produkto natin. Ay binebenta sa Southern Province. Nahihirapan abuting global market. Focus tayo sa Southern Province 5 taon, pero wala tayong sapat na network. Hindi ba natin pwedeng solusyonan ito? Mahirap, maliban kung gumagamit ng distribution channels para makaabot sa buong bansa. May isa pang kilalang kumpanya sa Bincheng, tawag dito ay Jiang at Lin. Binebenta nila ang mga inumin at merienda. May network sila hindi lang sa buong bansa kundi sa buong mundo. Handa ba silang ibenta ang sales channel sa atin? Nakipag-ugnayan ako sa chairman ng Jiang at Lin Group. Masaya nang marinig na ikaw ay mula sa Jiangcheng. Sabi taga Jiangcheng din siya, handa siyang tumulong sa atin. Taga Jiangcheng. Oh, Hindi ko akalain na makakakita ako ng taga Jiangcheng sa Binhai. Pwede mo akong tulungan makipag-ugnayan sa kanilang boss. Gusto ko siyang makausap ng person. Siege. Limang taon na akong wala sa Jiangcheng. Kapag maririnig ko ang balita tungkol sa Jiangcheng, hindi ko mapigil ang damdamin ko. Oy. Ma. Kamusta ka? Maayos ba pagkain mo sa labas? Makapal ba suot mo? Tama ba ka bieo pumiat? Maayos naman ako. Di mataba, di rin payat. Sa loob ng 5 taon, di ako naglakas loob na makipag-ugnayan sa'yo. Natatakot akong galit ka pa rin sa akin. Matagal ko nang gustong sabihin sa'yo. Mali ako, anak. Pasensya na. Tapos na ang lahat. Anak. Mahal kita, anak. Kaya ko gustong gabayan ka palagi. Baka magkatulad tayo ng kapalaran sa pag-asawa. Mabusi sa buong buhay. Kaya. Talagang pilit akong naghanap ng mabuting mapapangasawa para sa'yo. Na may trabaho at maayos na kinabukasan. Mabait.
Ang mabait na tao ay hindi kailangan maghirap para sa buhay. Nagkamali si Mama. Mama, tapos na yan. Babalik pa ba? May kikitain lang akong kliyente. Pagkatapos, uwi na ako. Sige. Mabutit nakabalik ka. Hindi na kita pipilitin, anak. Nakalimutan ko na. Malaki ka na pala. Babalik ako sa ilang araw. Pagbalik mo. Lulutuin ni Mama ang paborito mong ulam. Sige. Ang tagal ko na ring di natitikman yan. Sige. Mabuti at bumalik ka. Ang pagkikita natin ngayon, para sa grupo ng Jiang at Lin, may mabuting dulot. Gusto nilang magamit ang salas. At sakto, kailangan natin ng isang apparel na division. Sakalin, narinig ko ang boss ng Freeman Clothing ay isang magandang babae. Anong maganda o hindi maganda? Wala akong interest diyan. Gusto ko lang makita ang mga tao mula sa bayan ko. Lin, matagal ko nang curious, bakit tinawag na Jiang at Lin ang kumpanya natin? Isang magandang alaala. Jiang, ang ganda mo. Bakit single ka pa rin? Ayos lang naman ang mag-isa. Pangalan ng kumpanyang Jiang at Lin. Parang pamilyar sa akin ang pangalan ng kumpanyang ito. Narinig ko na gwapo daw ang boss ng Jiang at Lin. Kung kayo ay maaring. Guwapo. Ew. Ayan na, Celine, siya ang boss ng Freeman. Si Jiang, siya ang boss ng Jiang at Lin. Matagal na tayong hindi nagkita. Jiang at Lin. Pero kailan ka nag-divorce? Mahabang kwento. Atama, alam mo ba kung sino ang pinakasalan ng dati mong asawa? Hindi ko alam. Ang dati kong asawa. Anong sinabi mo? Sinabi ng tatay ko sa akin. Sabi niya, baka noong hindi pa sila naghiwalay, may relasyon na. Pagkatapos ng divorce, mabilis na nagkaroon ng relasyon. Talagang tadhana ito. Ew. Talagang tadhana. Noon, galit na galit ang tatay ko nung sinabi sa akin. Sinabi niya na ang dati kong asawa ay may relasyon sa dati mo. Anong sinabi mo? Sabi kayo. Sa totoo lang, matagal na. Kinuha ko rin ang kanyang bride. Noong araw na yun, matapos kong tumakbo papalabas, wala pa rin akong makitang bakas nito. Sa wakas, nakarating din ako sa binhe. May isang taong hinahanap ko sa loob ng 5 taon. Gustong sabihin sa kanya, bagay ng personal.
Binabaning Jiang. Maari mo bang iparating sa akin ang mensaheng ito? Sabi mo. Gabi ng kasal. Kumakabog ang puso ko buong araw. Noong unang beses na itinaas ko ang kanyang pulang belo, kasama siya sa kwentuhan. Akala ko ang mabilis na tibok ng puso ko dahil sa takot na mabuking. Nayon lang kayo naman. Na iyon pala ay pag-ibig sa unang tingin. Na iyon pala ay kilig. Pakitanong mo siya para sa akin. 5 taon ko nang iniisip ang bawat sandali kasama siya. 5 taon ko na rin siyang hinahanap. Nararamdaman ba niya ang pagnanasa ko para sa kanya? Pakitanong mo siya para sa akin. Pwede ba akong makasama siya? May gagawin pa ako, Lin. Alis muna kayo. Jiang Shui. Ikaw yung babringayan. 5 taon kitang hinahanap. Kailangan pa bakit sang hanapin ng 5 taon ulit?